mag-start kita sa aton nga midweek service. Mga bayan tanan sa pagtindog, magpalapita sa Dios sa pagpangamuyo as we start no sa sining tinion. Stay where you are. Loving Lord, Heavenly Father, once again, we thank you so much sa dako kayong kay gayunan ginhatag mo naman sa amon. Sa diin Ginoo amay liwat o Dios, mahatagan namon importansya ang pagsimba sa imo Ginoo as a church collectively. Nagapangamuyo kami o Dios nga ikaw magpanguna sa amon, magabay sa amon, kag magpahango pagid sa amon Ginoo kung ano ka importante ini nga buluhaton. Kabalo kami damo-damo buluhaton sining kalibutan nga one day pag-abot sang tinion magtaliwan kami, hindi na Ginoo Lord padayon dira sa langit, pero sigurado kami nga ang pagsimba Ginoo magapadayon dira sa langit. So sa liwat ikaw Ginoo amay ang magpasaylo sa amon, kamaghimo sa amon Ginoo takos para Ginoo amay sa paghalad sa imo sang ambahanon, pagdulong sa imo sang amon palangamuyuan, kag bisan pag Ginoo amay sa pagpamati sang imo mga pulong, ngamong pagkaon Ginoo amay sa ngamon mga kalag, kag amo ang ginagamit nimo para istoryahon kami, para matudloan kami sa mga bagay Ginoo Dios nga dapat namon may baluan, kag mga bagay Ginoo nga among sikreto sang pag-angkon sang madilalagon nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Ikaw Ginoo amay ang mag-take care sa tanan nga mga burden sa mga kauturan, kisa Ginoo Lord God, sa paggadto simbahan, it will not be always easy. May mga problema, may mga hindrances, pangsalamat Ginoo amay ang grasya kag ang kaluoy mo, ang kusog nimo Ginoo amay bugana, kag gapasalamat kami Ginoo nga ikaw ang Dios namon nga makasarang magbulig sa amon Ginoo amay nga matuman ikaw sa tagsa ka bagay nga gusto nimo amon pagahimuon. Sa liwat, imo ngalan ni mayaon sa amon tunga, pasalamatan ka, patawad din kami pagkulang, in Jesus name we pray. Amen. Kuha niyo mga kalantahan, and this time magkakanta ta pagdayaw sa aton nga Ginoo sa liwat. Okay? Song number, very common song, no? 262 sa aton mga kalantahan, 262, Joy in Serving Jesus. Joy in Serving Jesus. Are you happy this evening? Amen, amen. Everybody now sing, there is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Amen. Come on, come on. As I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. It's the joy of Christ my Savior, for the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last stanza now. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night.
Yes, amen. And I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. 174, 174, Beulah Land. 174, sa aton mga kalantahan dira, 174, Beulah Land. 174, Beulah Land. Everybody now sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of these shall move me in Beulah Land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah Land. Far below the storm of doubt upon the world is beating. Sons of men in battle long the enemy withstand. Come on, amen. Nothing then can reach me, 'tis Beulah Land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah Land. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's naught can harm me. I am safe forever in Beulah Land. I'm living on a mountain underneath a cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes! On the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah Land. Last dance now, viewing here the works of God, I sink in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Come on, amen. Gladly will I tarry in Beulah Land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah Land. Amen.
Amen. One more song, just the next page. Just the next song. There's a great day coming. The best is yet to come. Amen? Ang pinaka matahom, no? Pinaka maayo, mabot pa. There's a great day coming. Everybody now sing. There's a great day coming, a great day coming. There's a great day coming by and by, when the saints and the sinners shall be parted right. And are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by. But this brightness shall only come to them that love the Lord. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Last dance now. There's a... Come on, amen. When the sinners shall hear this doom, art I know ye not. Are you ready for that day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Amen. Okay, you may take your seats. Damo ka salamat. Amen. So, mayon na, no? Before ta padayon, mabalhasan ta sa pagganta, no? Para, alright, ang aton mga espiritu mapukaw. Amen. Okay? So, stop moving now. Stay where you are. Alright? Kag mag-focus na ta sa aton nga pagsimba sa aton Ginoo. Amen? Okay? So, this time, hatag naton sa... Sino aton nga? Amen. Once again, mayong gabi sa tanan, kag dalayawon ng Dios. Subong Wednesday night, makapadayon ta simba. Padayon ta pag-pray, ang mga buluhaton sang aton Ginoo, pag-pray ta padayon ang mensahe subong gabi, pag-pray ta mga kaming pang pagtipig sang Dios sa ila. Pag-pray ta gid ang aton nga Wednesday midweek worship, pag-pray ta padayon ang attendance kag ang mga mensahe, even mga attendees nga mahangpan gid, labi na gid sa mga first time visitors. Mahangpan gid ang simple plan of salvation. Ipag-pray ta palihog ang mga boarding houses nga ga-conduct ta Bible study. Ipag-pray ta mga Bible study, mga facilitate. Ipag-pray ta mga gaulupod kag kaalam gid nga hihatag sang Ginoo. Ipag-pray ta palihog mga estudyante ta, mga may exams, mga secular students, provision sa mga kinanglanon, kag ipag-pray ta gikan sining crowd nga may ara gid nga tuod nga magbaton sa Ginoo, mabaptize kag mga lagad gid sa Ginoo, mangin evident gid ang kaluwasan sa tagsa ta kakabuhi. Ipag-pray ta palihog mga young people kag aton upcoming activities. Ipag-pray ta by last Sunday, mga pamatanon, we encourage yung ma-attend sa aton nga Youth Sunday sa last Sunday sining August. Ipag-pray ta palihog ang mga pamatanon kag more pa nga surrender sa full time. Ipag-pray ta na ang aton nga Bible School every Monday and Thursday. Padayon ang klase, pag-pray ta more pa nga mag-surrender or maghalad kabuhi sa Dios sa full-time service. Ipag-pray ta palihog sa mga additionals, pangabay ta mga ushers, pipila lang kay we have our
prayer meeting every Saturday night, but sa mga pipila lang ka mga concerns, makater ta subong. Pero ang focus tagid sa pangamuyo mas detalyado taga Sabado, taga gabi, pagpray ta na ang aton mga pagpanimbahon. Sige, may gikan sa inyo, pipila lang ka mga concerns. Padayon nato pangamayan sir mga commitments naton kag ang solemn ministry padayon naton mahimo ini more nga mga kalagmag kalaluwas mabaptizan kag padayon nga pag-improve sa buluton sa Ginoo. Amen. Ipag-pray ta aton mga ministries, ang house-to-house soul winning, pag-pray ta luwat, mga boarding house, Bible studies, campus ministry sa mga government agencies, ipag-pray ta man dira sa PNP, sa Bureau of Fire, kag sa munisipyo nga from time to time, ginapatawag da nga magwali, ipag-pray ta palihog, kag mga public preaching taman by Friday, ma-resume, kag ang mga ministries nga ginahimo taga simana ipagpray tagid ang kaluwasan sa mga kalagsang tawo kag ipagpray tagid ang tagsa-tagsa nga mahangpan gid magtubo sa assurance of salvation, then di lang da mag-stop nga mabaptize gid ya kag madugang sa simbahan, not para maluwas kundi because luwas na nga daan ang bunga sang kaluwasan. Ipagpray ta palihog. Sige, dugang halin sa inyo. Ako na sa tanan, pasalamatan tang Ginoo, nga rin naman ta subong nakatipon kita siningagab dali akong gidang Ginoo sa kabuhi ta. Kag salamat sa mga nagligad niya adlaw sa pagtipig sa aton mga trabaho kag sa aton man niya mga ilikuton. Pagpritagid mga kauturan ta nga nagabalatyag, kabay gid niya ang Ginoo maglabot sa ila gamhanan niya kamot, maglabot sila tag sa mga lawas, mag-alayo sila. Ag may mga sa aton nga mga financial need yun ang nantagid mag-prepare migid mga muyot sa Ginoo. Nga adlaw-adlaw ta nga mga kinahanglanon provider niya sa aton man bisan pa sa aton nga physical man nga lawas, bisan pa sa mga material man nga ginagamit naman sa aton nga kabuhi. Kabay gid ang Dios provide kag sa mga aton nga spiritual man kabay gid niya ang Ginoo maghatag dugang nga wisdom kinaalam nga mabata kita sa adlaw-adlaw nga tanan, makabato kita sa mga nagakatabo sini nga kalibutan. Kag pasalamatan tani nga simbahan niya nagapadayon naga-encourage sa aton kag nagatudlo upod sa aton nga pastor. Pasalamatan tagid ang aton nga pastor nga way naga-untat kag way nagaluya sa pag-encourage sa mga nagasilimba dire. Pasalamatan tagid kag bisan pa sa panimalay ni pastor ipagprita man maayo nga lawas kag mga kinanglanon providean kag kita tanan nga mga nagasilimba paprita sa Ginoo nga buligan kita sa Dios nga hindi kita magluya bisan pa nga sa adlaw nga tanan may mga trabaho kita nga mga mabugat. Pero ara si Japon ang kamot sang Ginoo nga nagahatag kalig-on kag kabakod kag dugang nga kasadya kalipay kung may panimbahon sa tagsa nga sa adlaw nato nga pagginawi. Madamo nga salamat. Amen. Batihan ta to, ipag-pray ta palihog. Another one, halin sa inyo. Sir, pag-pray taman galing nga kabay nga magbalik ang Bible study sa tagsa ka mga eskwelahan kag pray taman sir ang mga estudyante kami sir nga padan gid manindugan kag mag-share gid sa pulong sang Ginoo sa mga classmates kag sa teachers. Amen. Ipag-pray ta gid mga news subong, mga shooting incident sa mga eskwelahan. Ipag-pray ta gid amo ginang importante sa tanan ng pulong sang Dios nga makadangat gid sa mga schools. Ipag-pray ta gid nga hatagan privilege makawalida sa mga campus ministry. Ipag-pray ta man diri sa aton kag mga estudyante gid ang tuod gid nga kaluwasan. Ipag-pray ta palihog. Aton pungsod ipag-pray ta nga matagan gid tion gid sa mga subjects ang Bible. Ipag-pray ta palihog. Sige, additional may harap pa. Mga last 3 na lang kay Wednesday ta subong ang more nga time ginahatag sa mga concern, sa mga request, sa prayer time every Saturday. But kung Wednesday, pipila lang ka malabotan. Sige, last 3, halin sa inyo. Pag-pray ta sir gali ang aton nga church building ang padayon diri nga pagpatukod kag kaalaman dira sa mga panday kusogid kag ang provision gid sang Ginoo padayon naton. Amen. Ipag-pray ta padayon ang 3-story building. Ipag-pray ta mga ongoing projects. Misan pang lote ta sa extension, lot conflict, ipag-pray ta palihog. Misan paluwat bata ni Sir Bon, ipag-pray ta gali si Achilles, Agudo family provision kag ang requesto ni Sir Bon, ipag-pray ta gid nga
ang Dios magpatunga magtrabaho kagang pagayo gid sa iyang nga bata kay Achilles ipagpray ta. Last two palihog. Let's pray man gali sir ang mga upcoming speaking engagement ni Pastor kaalam gidalin sa Ginoo kag ang pag-preserve man sang Ginoo sa iyang nga puwak. Amen. Ipagpray ta ang atong pastor pag-officiate sa mga kasal kag ang mga waliya sa mga gin-invitaran sa mga anniversaries, conferences, ipagpray ta ang atong pastor kalig-on kagatan man mga upcoming activities di Youth Sunday ta once again sa last Sunday sang August kagaton by December ang aton Thanksgiving kag one day World Mission Conference aton preparation mga commitments ipagpray ta palihog ang mga programa sang aton nga simbahan sa bug-os nga tuig ipagpray ta kagang bisyon sang alagad sang Dios nga matuman sa tagsa ta kakabuhi ipagpray ta palihog. Sige, last one na lang palihog. Sa liwat ay pagpray ta, mga kauturan tang may mga negosyo, ay pagbuligan ta pangamuyo, gid nga tagaan gid sila sa nga wisdom kinaalam sa pagmanage ang ilatag sa ka mga negosyo, para nga maglago pagid ni magdako nga magin help sa sini nga church. Kaga pasalamatan taman ang ilang nga tagipusoon, kaga ilang mga wisdom kinaalam nga kabay nga matudtod na absorb nila ang pulong sang Ginoo kaga hindi sila magpabaya sa likoton sang Ginoo tungod din na mga negosyo man gina pabor man sang Dios para nga mapakita man sang Ginoo nga kamot nga magtrabaho man sa tagsa nila ka negosyo pangamuyuan tagid sila kutob sa atong mga kauturan nga manumduman ta nga may mga negosyo bisan didto man sa syudad yaga bisan andiri man pagpray tagid yaga maayong alawas yatagid sa ila para nga makapadayon man sila sa pag help sa nga simbahan. Pagpritagid sila kag buligan bisan pa sa mga bago subong may ari man. Pagpritagid nya kabay nga sa sininga gabi makabaton sila sa matutod nya kaluwasan. Kag sa aton nga mga sympathizers kabay gid nya sa dalay nila nga pagsimba dire ma-insindihan nila kag mangpan kung ano ang paglabot sang gamana nya kamot sang Ginoo sa tagsa nila kakabuhi sa tagsa nila kapanimalay kun nga nalambutan sila kag ari sila subong kabay gid nya nainsindihan nila nga pila kalibo ka pamanimalay sini nga ahoy pero isa sila nga nasudlan sa pulong sang Ginoo. Pagpray tagid nga nang panila kag matutuod nga makabaton sila sa matutuod nga kaluwasan sa ilang nga kabuhi. Amen. Ipagpray ta na palihog. Sige, sir. Prayer request no from our online brethren halin kay nung Joel palihog pray sang aton nga brethren abroad. Kag in addition no pangamuyuan taman ang provision sang Ginoo nga by next week itugot niya ang pag-construct sang commercial building no ni Macbel. Let's pray. Amen. Ipagpray ta palihog. Atong request utod ang ga-join sa aton through live streaming. Sige sa mga additional sa Saturday na lang na pero sa aton personal prayer time ipagpray ta na. This time proceed ta sa mga bisita salamat sa pag-accept nyo sang invitation ng inkaupod kamo namon subong nga gabi. Kapag nalawag imong ngalan pangabay na lang sa pagtindog di ka magkahuya kay para makilala ka namon kag mapangamusta ka karon sa mga kauturan. Una tang bisita si Melody Lakista, 19 years old sa Pasig Sara. Amen, ma'am. Bisita sang group 2. Another one si Mr. Daniel Roy Cacho sa Luong, Concepcion. Amen. And then si Miss Eliza Jean Tunay, 20 years old sa San Dionisio, bisita gyapon sang group 2. And then si Hyacinth Trinidad sa Bible Baptist Church San Dionisio, membro ni Pastor Aaron Kasipi, bisita sang group 1. And then si Miss Rich Zamora, Zamora, 12 years old sa Kasamata, 17 years old, bisita sang group 2. May guest pa ta nga nangin kaupod sa bunga gabi. Way nalawag imong ngalan. First time mo sa bunga gabi. Okay, kung way naman pangabitanan sa pagtindog, kamustahon taton mga bisita. SSS, sing, smile, and shake hand. Okay, tunugon ta sa nakabalo. Amen. Welcome, ready now, sing.
Welcome to HWBBC. Amen. You belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Amen. Turn around now and pagpangamusta sa mga kuturan. There's a Christian welcome. Amen. Come here, there's a welcome here. There's a Christian welcome. Come here. Amen. God welcome. Now, kamusta? Welcome. God, I welcome. Doy. Doy, ano sa? Ano siya? Amen. Siya ay kakamtan ang maging Amen. Kaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. Remain standing. Magabukas ta 104, stand up for Jesus. And then, pangabay ta sa pagkaring special number 104, stand up for Jesus. Okay. First verse now, ready, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. Amen. His army shall he lead, tell every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus. Stand in his strength alone. Amen. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching unto prayer. Where guilty calls or danger, be never wanting there. Amen. Palihog pongko, mamati ta special number. Sound check. Sound check. I found happiness, I found peace of mind, I found the joy of living perfect, love sublime. I found real contentment, happy living in accord. I found happiness all the time, wonderful peace of mind when I found the Lord. No more lonely days of pain and misery. For the door of happiness I found the key.
life can be a symphony. Looking forward to that happy jubilee. Glorious symphony all the time, melody so divine since I found the Lord. I found happiness, I found peace of mind, I found the joy of living perfect, love sublime. I found real contentment, happy living in accord. I found happiness all the time, wonderful peace of mind when I found the Lord. I found happiness all the time, wonderful peace of mind when I found the Lord. When I found the Lord. Amen. Life has never been the same after we found the Lord. Amen. Muna sa Bible, we became a new creature. Naging bago na tanga tinuga. Right? Ang daan nagtaliwan, ang tanan naging bago. So, ang kabuhi nga hindi luwas, naging luwas na. Ang kabuhi nga sang una, ginaulipon sa pagpakasala, karon binago na sang Dios. Di pa man ta perfecto, but we have experienced the change. Amen? Ang pagbag-o nga ginahimo sang aton nga Ginoo. So kamo mga pamatanon, bulahan kamo nga mga pamatanon pa kamo kadangat sa kaluwasan. No? Because lantawan nyo bilang katabo sa aton kalibutan subong, no? Mga pamatanon, grabe, sang unang way nagakalatabo pa sa sulod sa mga eskwelahan. Subong, no? Grabe, ang sa Amerika lang na sa unang nagakatabo nga mga mass shooting sa sulod sang schools. Subong, ari na diri sa aton sa Pilipinas. And duha na ka schools, no? Ang natabo na kag balo kamong isa ka dako nga rason sina ang social media. Inang mga games na nga ginapang ninyo, nga ginapang lantaw dira nga mga violente, you just do not know daw shabu ina. No? Kung mag-shabu ka, ang tawag sina illegal drug addiction. Pag sa cellphone, ang tawag sina cyber addiction. Kag ang impact, parihas lang. No, lantaw bala ang tao nga siya boga bato siya. No? Lantaw ang tao nga pala cellphone, gabato man. No? Utok man niya ang ginakwan, utok man niya ang ginaigo kag ang nga behavior, no? Kung anong ginalantaw yada, so gaka-afektuhan siya. Tikon mga violence na, grabe. Muna, no? Ng mga, gani na, ng mga ginapanglantaw, yung mga pamatanon, yung damo nagbuang na, damo guba ginang mga kabuhi. Ano namang ginapanglantaw nyo subong? Mga games na. Mga Roblox. Ano pa gid? So, ginabala ka mo nga naghahampang bala? Para mabuligan ka mo. ML. Okay. Grabe, no? Pati mga tigulang ka-addict sina. Now you listen, we are not trying to be killjoy. Listen. We are not trying to be killjoy, but we are trying to help you. Okay? Kay kabudlay na bala nga bago mo ma-realize, biktima ka na. No? Amo na sila niya, an ounce of prevention is better than prevention is better than cure. Inang warningan ka, mas mayo pa na kaysa ginabulong ka na. Kaya ginabulong ka na, sakit na iya. Di ba? Nablang ginahambala nga hindi ka mag-drugs, kay mabuang ka, maguba ka buhi mo. Mas mayo na nga ginawarningan ka, gina-prevent ka, kaysa gina-rehab ka na. Alright? No? O kung makahimo ka na krimen, no? Or guba ng utok mo,
You see? Balo ka mo, even sang una, wala pa kuya maluwas. Ang isa gid ka bagay nga gindesisyonan ko gid iya. Hindi gid kuya magtilaw sang illegal nga droga. Nga kay kita ko may mga nagbuluang mo. May mga galalakat sa dalan nga nabalaan ko, namangkot ko anong rason bangod sa droga. Kita mo na gid ng resulta. Di ba? Kita mo na gid ng resulta, himuon mo pa. Pero kisa ti katig-agi na bisang ulo sang tao. Bisan sa mga tumuluo, kita nila na sa parehas nila nga tumuluo nga hindi mayong resulta nga magsagad supak sa Dios, masupak pagid. No? Kiti gusto man nila tilawan kay abi nila, basi lain man niya sa akon, basi malutsan ko ya. Now it's still the same. The consequences still the same. Amen? Hindi kaya special nga naghimo ka sang kalukuhan pagkatapos malusutan mo lang. Hindi pwede na iya sa Ginoo. No? So that's why pamati mo mayo kag kung may ara man himuon nyo, didikarin yung kabuhi nyo sa Ginoo. No? Hindi man amuning pinaka-popular nga kabuhi, see? Sa inyo guro barangay pila lang kamo kabilog, di ba? Budlay magkabuhi na nga suyaan kamo kalabanan, ibang prinsipyo nila, ibang pagawi nila. Pero sa bulig sang Dios, no, we can stand. No, kag kun makita malana nila ga panindugan ta, we will earn their respect. Are you with me? Para sa akon primero, mga barkada ko, bubuho nila ko sang ilimnon kay di ko mag-inom. Kung di ka karon mag-inom, Rick, no? Ibubo ko ni sa imo. Siling ko, bahala ka da. Ibubo mo basta nakabato na kuya sa Ginoo, hindi na ko sina. Miguhay tagyapon, no? I still consider you as a friend, pero nabalaan ko na nga hindi na gustong Ginoo sina, kay nakabato na kuya sa Ginoo, may Ginoo na ko. So, hindi na kuya mag-inom. Na? Timayo man kay hambal malang bubuhon ako, wala yamang ginbubo. Okay? Ikaduha, no? Sang ikatatlo, hindi na si Ricky mag-inom. Okay na. So, and kapasalamat ko sa Dios nga nanindugan ko, kay damo na sa mga barkada ko sang una, kalamatay na sila. Kalamatay na sila bangod sa mga bisyo. Mga bata pa, nagkalamatay na. May mga damo pa man buhi subong, mga buhi pa, pero kung tulokon kong ila ka buhi, dako-dako iyang pasalamat ko sa Dios nga wala ko namati sa ila. No? Because, amo na siling ko nga, we are so blessed. Kita nga may Ginoo, we are so blessed. Pabalo ka mo, grabe ta kabulahan. No? Hindi na tama impyerno. No? Makita ta pagidiya ang protection sang Dios paginsunod naton siya sa aton nga kabuhi. So, and we have a bright future. Mutong kanta tagay na, there's a great day coming. Okay? Hindi pa amuni ang the best, palaabuton pa. Okay? Pag didon na ta sa tubangan sang Diyos, that's the best life. Muna, no? Perfect na. Why na to may maging abot sa aton? Why na to sang, no? Why na to sang palibugan kita? Amen. No? Muna nga basang Bible, wherefore comfort one another with His words. Sano na? After the rapture, duha malang mo, rapture or ma-retire ta sining kalibutan. Amen? Na rapture or retirement sa sining kalibutan. Mumalang ng duwa. So, which of which? Pasalamat kita nga may langit kita nga paulian. Amen! Munang pinakadako nga inspirasyon ta, that's why bisan ano kabudlay di sa duta. Okay? So, sige lang, atubangon ta lang because there's a great day coming. Now, ang puan naton, sulitong kuliwat, no? Salamat si Ivan, birthday ya subong, hindi lang birthday ya, pasalamat man sa nga nakagawa na si Mrs. niya last Monday, amen. Kay gina-operahan sa appendicitis.
Pero si Brother Von, no, na-mention na kayo na ipag-pray naton nga makasaylo sila kay sa mission sila ti mahal-mahal gid man kay ti private hospital na. So decide sila nga matransfer no sa Don Benito. Pero ti kinanglanon nila bayran anay ang bill sa Mission Hospital bago sila makasaylo. So pag-pray naton, amen, nga matigayon kag totally mag-ayo ang bata kag makagwa sila ma-providean ang mga pagkinahanglanon. Okay? Amen. So let us pray sa mga nagamalasakit, no, mga senior citizens naton nga nagabalatsyag na sa mga lawas kag of course ang tagsa-tagsa nga may ginabatsyag sa lawas, no? And let us be faithful sa aton nga pagpangalagan sa Dios, no? Why naman ta iban nga maipakita sa Dios sa utang nga kabalaslan naton sa kaayon niya sa aton kabuhi kundi ang magtutom kita sa pagpangalagad sa iya. Okay? We need to maintain that sense of gratitude sa aton nga mga tagipusoon, no? Bangod sa ginhimo sa Dios. So let us continue to praise ang aton nga mga upcoming nga mga activities gid. All right? So this time, bago ta magkadto sa mensahe sini nga gabi, I will ask the ushers to come, no, and let us take our midweek offering. This is Wednesday and this is our midweek offering. Ang mga bisita, you are not obligated to give, no? But if you want to give, you can give. Primarily, this is for the members sa sining nga simbahan. Amen? I want you to know that hindi ka pwede kung maghatag ka sa Ginoo. Are you with me? Kaya ang paghatag, binhi ni binhi. Okay? Binhi ni. Pag ang binhi nga ginatanom ta. Okay? So, pag nag-ani ka na sang binhi nga gintanom mo, it will not be the same in amount, no, sa binhi gihapon. Ga-multiply na siya. So, mo nang ginahimo sa Dios, pero ang struggle naton kung kaisa, kisa kakadisib kita sang no, ng gamito naton, hindi ta magtanom, pero tanom ta para nga may asahan kita nga anihon pag-abot sang tion. Amen? Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much for blessing our lives with the greatest blessing, our salvation. Thank you for heaven that is that you have prepared for us. Thank you so much, Lord, for allowing us to manage the material things that you have entrusted upon us. As the Bible says, it is required in stewards that a man be found faithful. So help us, O God, to be faithful in managing all the affairs and all the material things that you have entrusted upon us. Bless everyone that will be giving tonight from the heart in Jesus' name. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma.
I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving gladly. Amen, amen. Giving gladly day by day. All right. Di na maglugay. This time, kadto ta sa pinaka-highlight sa atong pagdililipon, the preaching of the Word of God. Amen? Are you ready now? Okay, this is the highlight of our worship. Okay? Baptist love preaching. Amen? Okay, so nami man mamati ta kanta, nami man nga mamati ta sang mga prayer request, opportunity for us to pray for one another, but nothing can substitute the preaching of the Word of God. Okay? Now, Acts chapter 9, let us continue what we have started last Wednesday. Acts chapter 9. Okay, topic naton last Wednesday is the Lord and the life He wants us to live. Amen. The Lord and the life which He wants us to live. Alright? So, basahon lang naton ang verses 4 to 6. Acts chapter 9, verses 4 to 6. Okay? Ara na? O, sige, kung wala gid man, no, pamati lang. Pero kung may ara dira sa ingod mo, you can look at, no, the Bible with those beside you. Okay? Ara na? O, dungan kita basa, verse number 4, ready, go. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Sa imo labing kamanan, balaan namon nga Dios, nagapakaubos sa sa ngamong kaugalingon, nagapasalamat Ginoo sa pribilehiyo nga o Dios, padayon kami makatuon sa inyong mga pulong. Let it be a light unto our path and a light unto our ways, Ginoo Lord God. Ginatugyan namon ang tanan sa imo, ginadayo ko pasalamatan ka in Jesus' name. Amen, amen. Okay, palihog, balik sa pungko, madamo gid nga salamat. Now, I believe nga kung normal, listen now. Okay? I need your attention, okay? Kabalo kita mga kauturan nga kung normal ang isip naton, kag ginagamit agid ang aton isip. No? If we are logical, nga klase sang tao, and even rational, to be rational is not wrong. Amen? Okay? Pag sila nga rational, you know, you are looking for reasons. Okay? You are looking for reasons. Sa mga bagay, pag sila nga logical, right reasoning. Okay? Now, kung kita mga kauturan, tawag diya nga gagamit sang aton panghuna-huna, maabot kita ya sa punto nga mamangkota, may Diyos gid bala. Now, kung magpati kita nga may Diyos, ang sunod nga pamangkot, sino na nga Diyos? Kaya kabalo ka mo mga kauturan, si Pablo, although maalam siya, no? Maalam siya, ginataha siya, manggaranon siya, pariseyo si Pablo, tinini basta-basta pariseyo, mga maalam na sila ya kag mga ginataha na nga mga tawo, kag mga may kwarta na nga mga tawo. Not only nga pariseyo siya, membro siya sang Sanhedrin. Membro sa sang konseho. Alright?
kag maalam nga tawo. Pero kabalo ka mo, hindi garantiya ang kaalam sang kalibutan nga maintindihan sang tao ang espiritual nga mga butang. Alright? Kay kabalo ka mo, kalabanan nga maalam sa sining kalibutan nga mga tao. Bangod sa ila kaalam sa kalibutan, di na sila magpati nga may Diyos. Kag hindi mo na sila dali mapapati. Kaya ti alam sila mo. Kung ikaw panulok nila, hindi ka alam kaysa sa ila, masurrender sila. Amo nang kinalain, the wisdom of this world will make a person proud. Pero kabalo ka mo, ang wisdom sang Dios, the more we know, the Lord and what He wants and His character, mga kauturan, the more we will become humble. Why? Ano ginang ipabugal ta? Kaya ang tanan iya sang Dios, ang kabuhi ta iya sang Dios, ang kusog ta iya sang Dios, ang kapawa nga makakita pa kita iya sang Dios. Actually, we have nothing on our own. We can say our own. Everything that we have is of God. Di ba? Ang kabuhi ta, hindi ni aton. Ginpa-manage lang. No? Amo na nga kung kitang tag-iya sang kabuhi ta, sino man gustong patay. Pero bisan hindi pa magusto mo patay ang tao, kapatay nga aman, hindi siyang tag-iya sang kabuhi niya. Ang mga material nga bagay nga ara sa aton, hindi man na aton. Nga may mga gakag-bankrupt. Bisan hindi ta gusto madula sa aton ang manggad, pero kung kwaon na sang Dios, way ta may mahimo. Are you with me? Kung kitang panag-iya sang kusog ta, wala sang mga tigulang nga magluya. Kay wala sang tigulang nga gusto nga ang iya kusog madula. Tama? Oh. So, but it is because nga ang kusog ta, Dios ang panag-iya, maabot ang tinion nga kuwaon isang Dios. Now the point is that, sino ang matuod niya Dios? So, pasalamat ta kay ang matuod niya Dios nagpakilala sa kay Pablo. Sa dalanon, pakanto mga kauturan sa Damascus, nagpakilala ang Dios sa iya. Paagi sa tingog. Alright? Kag gin-confront niya si Pablo. Siling niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? Nga nahingabot mo ko. Okay? Ang pagdumdum ni Saulo, nga amo man si Pablo, abi niya, ang Diyos nga nakilala niya, kag ang Diyos nga ginaalagad niya, amo nang matuod niya Diyos. Kaya si Kristo, iyaway sa gapati nga si Kristo Diyos. Amo na yung mga Hudiyo, kalabanan sa mga Hudiyo, kalabanan sang Jewish, they do not believe that the Lord Jesus Christ is the Messiah. Even until now. Okay? Amo man ni si Saul. Pero diring experience niya, diri siya mga kauturan na buksan ang iya ighalangop, kag iya nakilala ang matuod niya Dios. Ang Kristo galing ang ginahingabot siya, amo galing matuod niya Dios. Ang Dios, iya galing ang ginaalagad siya, hindi amo ang matuod niya Dios. Naintindihan niyo? No? So, di ba sang una, ginahambalan lang ta may Dios, pamabangkot, kabalota, kagakilala ta kung sino nga Dios? Sa Acts chapter 17, asa sa 19, kabalo ka mo, chapter 19, nakita na ni Pablo, sa isa ka lugar, nagasimba sila sa Diyos nga way nila makilala. May altar sila, nga ang nakapangalan sa altar nila, to the unknown God. Imagine, gasimba sila sa Diyos, way nila makilala. The sunwise. Hindi na may nalamon. So si Pablo, ginpakilala sa ila ang matuod nga Diyos. Ang kanami sa ila, kay palasimba sila, ang sala lang, why nila makilala ang matuod nga Diyos nga ila ginasimba. Sa aton, sa una, may mga ara, sa aton mga palasimba man. Pero, ang masubo lang, why ta makilala ang matuod nga Diyos nga atong ginasimba.
So nga pasalamat kita nga one day sa kabuhi naton, nakilala ta ang matuod nga Dios. Ina, wala iban kundi si Jesus Christ. Amen? Okay? Although triune sila, triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, no? 3 persons, one God. Okay? Kag kita naton mga kauturan, ang nami lang kay Pablo, lang to sa verse 5, and he said, "Who art thou, Lord?" Gusto niya na makilala. Gusto niya makilala. Okay? Kabati lang taguro, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Pambamangkot, kilala mo gid sa personal eh. Ha? Siya ang Diyos nga nagpakaunod para bayran ang aton kasalanan sa cross sa Kalbaryo. Kay nakita niya nga kita hindi kasarang magluwas ang aton mga kalag. Kung kita mabayad sang atong kasalanan, maimpyerno kita. Ang Diyos ga requires ang isa ka perfect nga sacrifice, and no one among us is qualified. That's why kinanglano ni Jesus Christ magpakaunod mga kauturan, no? Amo na nga gitawag sa the only begotten of the Father. He was the appointed Son of God, not only the eternal Son of God, but the appointed Son. Di si Kibuloy ang appointed Son, si Jesus. Hello? Thou hast begotten Him. Ang pagsili, thou hast begotten Him, thou hast appointed Him. Okay? Now, kita naton mga kauturan nga, nagpakilala si Jesus, lang tawag siya, I am Jesus whom thou persecutest. Ya ako si Jesus nga ginahingabot mo, mabudlay para sa imo nga si paon ang sudyang. Okay? Ang buot silingon, sa paghingabot mo sa akon simbahan, ginahingabot mo ko, kag ikaw ang mahalitan pag hingabot mo ako kag ang akon simbahan. Gakurog siya, lantawa sa verse 6. Ang isog-isog nga tawo, ang manugpatay, pero sa presensya sang Dios, nagakurog siya. Kaysa todo lang mo makilala tang Diyos, ano man lang taman? Ano man lang kita sa atubangan sang Dios? Ano man lang daw subay malang tanga? Di ba? Di rin na-realize na ni Pablo, ang tao nga manugpatay, grabe ka isog nga tao, gahingabot, guba sa mga simbahan, lantawa dire mga kauturan, no? Daw ay may ginaghanlukan, pero sa tubangan sang Dios, gakurog siya. And he trembling and astonished, nahayang hagid siya. You see? Kag nagsiling siya, Lord, what wilt thou have me to do? Amuning manami, no? Namangkot siya para makilala yung matuod nga Diyos. Ikadua, namangkot siya kung ano ang gusto sang Diyos nga iya himuon. Well, we are still no sa aton series of preaching about the greatest questions asked. Alright? Kagintay tula na ito ni last time, the Lord and the life He wants us to live. Ang palamang ko tanon, sino ka Ginoo? Ginsabat sang Dios. Nagpakilala ang Ginoo. Amen? Ang ikadua nga pamangkot ni Pablo, anong gusto mo himuon ko? So ina siya nga pamangkot, amo nang kabuhi nga gusto sang Dios para sa aton. You see? Ha? Well, bawion kong hambal ko sang una nga ang pinakauna nga dako nga desisyon sa kabuhi ta amo ang pagbaton ta kay Kristo nga aton Dios ug manluluwas. That's the greatest decision we have made in our lives. Okay? Di ba nakabuhi ko last time nga the second greatest decision is ang pagpangasawa mo, pagpamana mo, sala gali. Hindi gali. No? Paumpawan ta ni anay ang mga Ang pinagali kadako nga bagay nga desisyon nga himuon ta
pagkatapos na nagdesisyon niya magbaton kay Kristo, amo ang desisyon ta nga magsunod kay Kristo. Hindi galing pagpangasawa o ang pagpamana. Are you with me? Kundi ang desisyon ta sa pagsunod kay Kristo. Nga maging disciple ni Kristo. Ariolan to bla? Why naman kot di si Paul nga pag sila niya, Lord, Lord, who art thou? Pagsabat ni Kristo, I am Jesus. Why sa na yung namangkot nga, Lord, sino ang pangasawa ko? Hello? Why sila namangkot kung sino ang pangasawa ya? In fact, siling niya gani sa Corinthians, kung ako sa inyo, gusto ko maging parihas kamo sa akon. No? Kung tunan naton mga kauturan, being a Pharisee and a member of the Sanhedrin, required nga may asawa. Probably, why na-mention ng asawa ni Pablo, ang kalabanan niya mga Bible scholars, ang ilang stand is, probably, napatay ng asawa ni Paul. Okay? Kag ang hambal niya, kung ako sa inyo, gusto ko parehas kamo sa akon, mag-remain single. Bawa ay may nag-amen ba? Obvious, ha? Obvious. So the second greatest decision nga himuon ta sa kabuhi ta, ang pagsunod naton sa Dios. Okay? Ang pagsunod naton sa Ginoo. Amen? Now, alright, nagligad na tunan naton, may duwa na taka-points na tunan. Sa topic naton, the Lord and the life He wants us to live. So nakilala ng Ginoo, nagpakilala si Jesus Christ, siyang Misaya, siyang manluluwas, siyang kapanag-iyas ang simbahan. Amen? No? Kag nakilala naton si Pablo, he was an injurious person, but at the same time, he was ignorant about spiritual things. Amen? And makita naton diri ang intervention sang Dios. Makita naton ang information nga ginpahayag sang Dios sa kay Pablo concerning kung sino siya kag ano nga klase ka buhi ang gusto niya para kay Pablo. Okay? Ano nga klase ka buhi? Number 1, a life which possesses God. Ano nga klase ka buhi? Ang gusto sang Dios iga kabuhi ta. Kabuhi, no, nga ginaposisyonan sang Dios. Kabuhi nga ara ang Dios sa imo tagipusoon. Amen? Ara si Kristo sa imo tagipusoon. Alright? Siyang manunuga nga Dios, caring siya nga Dios, confronting nga Dios, confront niya si Paul is the capable God and He is the God who is the church founder. Amen. Alright? So kung nakabaton ka na kay Kristo, sa nakilala mo siya, waay ka lang nagpabili niya nakilala mo siya, kundi ginbaton mo siya. No? Nga may pagtuo kag may paghinulsol. Okay? Kaysa na siling ko na makasasala ta, kag ang kabayaran sang aton sala, kamatayon kag impyerno. Amen? So si Kristo lang ang naghatag solusyon. Hindi kita magpa-impyerno kung si Kristo ara sa aton tagipusoon. Pero bago ta siya maangkon, unahon ta na ang paghinulsol sa aton pagka makasasala. Alright? Now, ang ikadua nga klase ka buhi, a life which is properly guided. Kabuhi nga may tama na nga paggabay. Amo na nga natingala ka mo nga ginabalik-balik ka mo. Natingala ka mo nga ginasiran ka mo. Okay?
ang aton gabay, una ang Diyos mismo. Amen? Tunan na sa lagligad. Ang gabay ta, ang perfect nga gabay ta, ang Diyos mismo. Ang perfect nga gabay ta, ang prinsipyo sang Diyos, ang Bible. Amen. Ang Bible. Ang gabay naton, ano pag ito? God's preacher. Amen. Amo ni nga si Pablo, diri kung lang taon naton, ginpalakat siya sa Damascus, kay may gahulat sa iya, someone nga nagahingalan kay Ananias. Si Ananias, amo ning gingamit sang Dios para gabayan si Pablo, i-disciple si Pablo, tudloan si Pablo kung ano ang dapat niya himuon karon bilang isa na kaanak sang Dios. Tudloan siya sang kabuhi nga binag-una, tudloan siya sang kabuhi nga iba na kaysa kabuhi niya sang una. Amen? Basang una, why tayo buro Bible? Ay, buro Bible ah! Hadlukan patagani sa Bible. Ang iba natakan sa Bible. Kaya hindi ko maintindihan, kabudlay, labi na King James. Oh. Dogobasa gid sa Bible nga nag-write gid siya. Oh, pero amo nang realidad. Kita nyo ang mga liberal churches, ang gamit nila, no? Mga modern versions ng Bible. Okay? Lantawa, ang ilang mga standards, liberal. Okay? Ang music nila, ay, ambot daw hindi mo maintindihan. That's why kamo paghalong kamo ha, inang mga mag-post-post kamo nga may mga music nga background. May mga galantaw nga taga-iban ba lang ang mga tumuluo. Ha? Halungan yung mga background nyo. Kay gabalik na, membro ni Pastor Ricky, ang background sa iyang ginpost ho, mga praise and worship. Mga, hail songs. Contemporary songs. Contemporary gospel, halungan ta. Kay may standard ta sa music. May biblical standard ta. May standard ta sa modesty. Lantaw ba lang mga liberal nga Bible ang ginagamit? Lantaw ang ila standard sa modesty. Damo-damo sila rason, marason pa, mareklamo pa. No? Damo sila rason, marason gidya. No? Di ko maligo kabi sa baybay, mapalda kagid. Di anong problema kung maligo kang gagapalda? Di ko sa swimming pool, bigay gina-require ganyan ang swimsuit. Di nga mapatay kagid kung hindi ka kapaligo sa swimming pool? Matyagan ko tudong mapatay kagid nga. Hindi ka kapaligo sa swimming pool? Sa ila, okay lang na. Rason iti, anon mo nabi kay gina-require? Di gina-require na nila, pero kita gina-require man tas ang Diyos to stand up on our conviction. We are being guided by God personally, by God's principle, by God's preacher, and by genuine prayer. Gusto ta mabalaan? Anong gusto sa Diyos? Pangamuyo ka. Seryoso ha, pangamuyo mo. Kulang ka sa kaalam, siling sang James. If any of you lack wisdom, let him ask of God who giveth to all men liberally. Kung nagaluya ka, pray to God. Pag hindi ka kaintindi, pangamuyo ka sa Diyos, pangayo ka paghangop, pangayo ka kaalam. Intindihan nyo? Nagabayan niya ka sa tamang nga desisyon. Gabayan niya ka sa tamang nga dalanon. Okay? Properly guided. Kaya kung wala ta guide, matalang ta. Naintindihan ninyo?
Sige, kadto ka sa isa ka lugar nga wala sang may gagabay sa imo. Sa gani, may tourist guide na talang pa. No? Damo na subong mga, may Google Map, may mga GPS. Pero talang yapon. Dumduma namon pagpa Cebu namon sa Lapu-Lapu. Missions Conference ni Pastor Wendell Biernesa. Okay? Hindi namon kabisado na land trip kami. Napakadto na bla, pasaka na sa Don Salvador. Gasigi sa hambal nga 10 meters, turn right. Pag abot 10 meters, pasang ara na, gamay-gamay man nga likuan. Diretso kami. Ang abot na sa punta, huwag nagahuro hambal. Igo namon lang taon, talang nagali kami. Pila na kilometrong lapaw namon, balik Amugid man ni gali. Bisan daw gamay ni nga crossing, pero amugali ning dalan di. Pati ways sa amon, surrender mo. Nagsunggod sa amon, ay nasa hambal-hambal ano ba namong insunod mo? 3 meters, turn right. Ay kami Kundi talang. Ang point naton pag wala ta guide, matalang ta. Amo na nga may pastor, amo na nga may God-disciple sa imo, may in charge sa imo. Para gabayan ka. Kung may pamangkot ka nga hindi maintindihan, pamangkot ka sa ila. About spiritual things. Or ano nga mga bagay. No? Hindi ka lang magpamangkot nga, sir, nga ang ilong ko yan daw pinapa ni nga Loy Aman. Mga nonsense, mga pamangkot na ya. Nga, sir nga, kung why ko yan nabakit, nabato ko yan, sir, how? Okay. Bisan itom, basta palangit. Ano importante? Bisan pinapa lang ilong mo nga Loy, basta mapalangit. Ginagamit sa Diyos. Amen? Number 3. A life which possesses God, a life which is properly guided, and a life which is powered by the Holy Ghost. Powered by the Holy Ghost. Look at verse 17. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest, receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Now, kabalo ka mo mga kauturan, ang kabuhi nga gusto sang Dios sa aton, kabuhi nga ginagamhan sang balaan nga espiritu. Pag sila nga powered, ang buot silingon sina controlled. Naintindihan nyo? Hindi kita dapat among mag-control sang aton kabuhi. Hindi kita dapat magpinagusto lang. Nga kung ano lang magsuhot sa aton panghuna-huna, sundon ta. Dapat mangkotanay sa Diyos. Amen? Kung amuning gusto sang Diyos para sa aton. And let us allow the Holy Spirit to give us the power. Okay? To control us. So that kung anong gusto niya, amo na ang aton matuman. Tindihan nyo? Naginhambal diri nga mabaton niyang balaan niya espiritu kag makakita siya. Nakabalo ka mo?
ang balaan nga espiritu, we need to understand this. Okay? When we are powered by the Holy Ghost, we will receive spiritual sight. Anong ba silingon? Ang wala tas ang una maintindihan nga espiritual nga mga butang subong maintindihan ta na. Sang una galibog ulo ta, gayahadlukan kita, no? Kay way ta ka balukon mapalangit kita. Tama? Way ta mo ta wala maintindihan. Wala ta sang una kaintindi anong local church. Wala ta sang una kaintindi kung anong kaluwasan. You see? Muna mangkuton kita ang ambot. Bala na. Way ta kabalo. Pero bangod sa balaan nga espiritu, na nakaangkon kita sang spiritual sight. Anong buot silingon? Nakita ta na, naintindihan ta na, no? Ang espiritual nga mga butang. Hindi pamantanan, pero as we continue to allow the Holy Spirit to power our lives, okay? The more nga nagasanag ang aton spiritual eyes. Nakabaton ta sang kasanagan. Tinihan nyo? Amo na subong na intindihan ta na anong kaluwasan. Na? Naintindihan ta na kung anong baptism. Kay may mga ara, iya nga ang ila, iya pag-intindi nga ang bautismo, iya makaluwas. That is wrong. Baptism does not save. Baptism is the picture of our salvation. Okay? We receive spiritual sight. Okay? Klaro na ang dalanon ta palangit. Insintihan ta na kung anong simbahan. Sang una, pag silang simbahan, ang aton isip building. Ang simbahan galiya, tao nga naluwas, no, nagpabautismo, kag nagatipon para tumanon ang kabubuton sang Dios. Amen? Tao, ang building, tilipunan lang ni. Hindi niya ang church ang building. You see? Okay? A life which is powered by the Holy Ghost receives spiritual sight. And then, lantawan nyo sa verse number 18. And immediately there fell from his eyes as it had been scales. May nagkalatak-tak halin sa iyang mata nga daw mga himbis ang isda. And he received what? Sight. Forthwith, ini physical ni, nga pagkakita, pero, no, kabalo ka mo mga kauturan niya, hindi lang ni physical nga pagkakita ang iya. Kundi nakakita na siya spiritual. And arose and was baptized. Okay? Base mo silingan mo, arose mo, namit na. Ha? Anong subak? Itlog? Manok? Nagtindog. Hindi ni aros kaldo. Ha? Iban sa inyo sa isip nyo, aros kaldo, gutom na ka mo? And was baptized. Ano na? When we are being powered by the Holy Ghost, we does not only receive spiritual sight, but we render submission. We render submission. Ipakita ta na ang pagsubmitar sa kabubuton sang Dios. After kita maluwas, anong sunod niya gusto sang Dios? Baptism. Ang iban, no, dugay na nagbaton sa Ginoo, way gyapon nagpabaptize, base hindi tuod pagbaton mo.
Kaysa chapter 8 sang Book of Acts ni, before sini nga chapter, ang Ethiopian eunuch da. Ha? Sang ginsulwining siya ni Philip, gadalagan si Philip, hindi ka sang nabasa mo? Grabe nga sulwiner ni si Philip. Gadalagan ang karwahi, laga siya. Gabasa sang, no? Isaiah chapter 53, ang Ethiopian eunuch. Yati hindi ka sang nabasa mo? Nya paano ko hindi kung wala may pagbahangop? Nakita niyong guide? Importanteng guide? Yati saka de. Ginpasaka ya si Philip, ginpa-explain sa iya, no? Pagkakita ya sang tubig, nya dulog, ara may tubig, pabautismo ko. Anong magpugong sa akon yung magpabautismo? Sila ni Philip, nagtuo ka tuod. Nya oo, naog sila dayon, nagpabautismo ang Ethiopian eunuch. Hindi para maluwas siya, kundi bangod na luwas na siya. Amo naging klaro sa ni Philip, kung nagtuo ka, di kayo nagtuo na sa tuod kay Jesus Christ. Sila nga hara. Bautismuhi ko. Amen? Well, ang kaluwasan ta, amen, nagtudlo sa aton nga, nagdulong sa aton sang pag-angkon sang presensya sang balaan nga Espiritu. We receive the Holy Spirit in our hearts. And He should be the one to have the power over our lives. No? Not only giving us spiritual sight, but helping us render submission. Inablang magpaubos na takag magsunod sa Diyos. Amen? Sa Pilipinas sabi, no? Bata pa ko yan na nabunyagan ako, ang bunyag hindi na bautismo. Wala sang ginabautismuhan nga bata sa Biblia. Ang ara sa Biblia, ginahalad, ginadedicate. Ang bautismo, para na sa mga nakabato na kay Kristo, para na sa mga luwas na. You see? Amen? Sa Bible, in Acts chapter 2, pagkabato nila sa Day of Pentecost, mga 3,000 ang nagbaton, automatic, they got baptized. And they became members of the church. They were added unto the church. You see? Ang bautismo hindi makaluwas sa imo, kundi nagapakita sang kaluwasan mo. Kagapakita sang pagsubmitar mo sa Diyos. Kag pagiging membro sang iya simbahan. Naintindihan nyo? Ang bautismo ay ID. Identification. Okay? Ma-identify na ta nga iya na ta ni Kristo. Kag ma-identify na ta sa simbahan ni Kristo. Are you with me? Na? Ari lang simple nga pamangkot. Kung nagpabautismo ka sa Katoliko, ano ka? Kung bunyagan ka sa Katoliko, ano ka? Sa ilang paghangop din isang bunyag kag bautismo, isa lang, pero sa aton, lain. Diba? Lain, iba. Pero considering, pag ginbunyagan ka sa Katoliko, ano ka? Katoliko. Pag ginbautismuhan ka sa saksi ni Jehovah, ano ka? Saksi ka ni Jehovah. Pag ginbautismuhan ka sa Pentecostal, ano ka? Pentecostal ka. Pag ginbautismuhan ka sa Baptist, ano ka? Sino nagbautismo kay Jesus Christ? Sino? Di ko batiaw? John the Baptist. Ang the Baptist, title na. Authority na nga Diyos ang naghatag. Amo na nga si Jesus mismo nagpabautismo kay John the Baptist, kay amo nang matarong. Kay ang otoridad ara kay John the Baptist, kita mo anong ngambal niya, dili ni John the Baptist, ako tani bautismuhan mo Ginoo. Sila ni Jesus, do it to fulfill all righteousness. Anong buot silingon? Mataro nga magpabautismo si Jesus Christ
kay John the Baptist para mapakita ang pagkamatarong. But silingon, ang pagpabautismo matarong nga buhat. Kag ang plano sang Dios nga after kita maluwas, ibutang kita sa iya simbahan. Kay dira kita inorture, hindi itorture ha, inorture. Are you with me? Dili ta inorture para nga magtubo kita kag mapuslan kita. Okay? So we need to understand that a life which is powered by the Holy Ghost is a life that receives spiritual sight, a life that renders submission. It is also a life that has a revived strength. Revived strength. Now, lantawan nyo. Look at sa verse number 22. Ano ko no? But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Look at sa verse 18 again. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith and arose. Nagtindog siya. Silingon, nakaangkon siya, no? Kusog. Pilakadlaw nga, gapungko lang siya, wala sa kusog, hindi sa kakita. Pero sang nabato niya ang balaan niya espiritu. Alam ang basang Bible? He received sight. Then, he submitted. And right here, his strength was revived. Revived strength. Mati. Pag ang balaan niya espiritu, amo ang nagagahom sa kabuhi ta. May revival. May revival. Siling ko may revival. Ha? Iban sa inyo daw ginbalbal, hindi revival. Amo na nga bisan may problema, gapangibabaw gyapon ang kanta ta bala, no? Happiness. Neng. Di ba? Revive. Na-revive ang strength. Amo na nga tingala sila nga excited ka. Amen? Excited ka magkanto simbahan, excited ka mga muyo, excited. Pero kabalumanta nga may mga tinion nga hindi ka excited. Amo na mga tinion nga hindi balaan nga espiritu nga control sa imo. Ang nga control sa imo ka ugalingon mo. That's why luya ka. Pero kung ang balaan nga espiritu among nga control mga kauturan, we will have a revived strength. Baka ang kunta kusog. Iban sa inyo, magkanta lang daw, hindi magkanta. Tani kanta palang bala, revive na. Dumduman kong migo ko nga pastor, may membro sa nga gulang na. Bisang gulang na iya. Tapos daw wala pa ka eskwela mayo. Pero kay luwas yung tigulang, tapos revive yung tigulang, special number Special number, ang kanta ya, revive us again. Pero ang mga lyrics siya lain-lain. Revive us again. Revive ya, revive. No? Siling ni pastorya, sis, hindi na revive. Ang pagkanta ya, revive us again. Kita nyo na, no? May mga, kumbaga, no? May mga kakulangan, pero ang espiritu ya, ang strength ya. You see? Uy, kung hambal nga okay lang, bisan lain-lain ang lyrics. Pero makita mo palang, ang strength. Okay? Na-revive ang iya strength.
Kung kita lang hindi takapadayon. We do not have the power to go on to live the kind of life that God wants us to live without the power of the Holy Ghost. Tamo Acts 1:8, anong hambal niya? But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Kaya nabalaan siyang Diyos siya kung kita lang, hindi ta kasarang. Hindi ta kaya. Hindi ka pwede magsiling, ako pa, dugay na ko. Ha? Dugay na ko simbahan. Balaan ko na choir, intrahan ko na solwining. Ha? Song leading. Okay. Driving, bunggo pagani. Without the power of the Holy Ghost, we will lose strength. Diri ho na-revive ang niya strength. Sino nag-revive? Ang balaan niya espiritu nga nabaton niya. Nga nagpuno sa iya. Ang term bala nga field. Buot siling ginpunan siya. Nga ang buot silingon sang field, the one who is in control. Paras na bala, pag napunan ka sang doktrina sang mga leftist, ang imo pagkabuhi, leftist. Ang ideology mo, rebelde sa gobyerno. Why may mayo sa gobyerno? Are you with me? Bisan ano sa imo ka, kita mo na sila, no? Mga tao, damo na sa ila, mga maalam, mga manggaranon. You see? Nagligad to nga tuig, bago lang kapasar sa bar, kabata pa kaayo, napatay sa engkwentro. Upod sa mga NPA. Why is that so? Puno sila sang doktrina sang leftist, sang communism. Among ga-control sa ila. So ang tinaga diri nga field by the Holy Spirit, it speaks of control. Tinihan nyo? Amo nang gusto sang Dios ang mag-control sa aton, ang balahan niya espiritu. Hindi malaot nga espiritu. Ha? Hindi espiritu lang sang tao. Kay hambalon ka na nila nga daw wala ka espiritu. Ha? Oh. A life that is powered by the Holy Spirit is a life that receives spiritual strength, renders submission, revive strength, receive sight dali, no? Revive strength, and then reasoning steered. Reasoning steered. Ang iya reasoning power. Na-steer up. Okay? Lantawa sa verse 22. But Saul increased the more in strength. Take note sa sunod yung phrase. And confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving, take note the word, proving that this is very Christ. Pag sila nga proving, reasoning. Ha? Ginhatagan niya rason. Nga agatuo siya, nga si Kristo, si Jesus Christ, amo ang Kristo, among Misaya. Hindi na pwede nga masiling lang tanga, nga si Kristo, ginagatuo ka mga Diyosaw. Hindi pwede nga magsabat lang tanga, ti mo. Ha? Ariyo, inang mangkuton ka nga, ti nga asigurado ka nga mapalangit ka, hindi mo na pwede, sabton mo lang nga, ti mo. Or, mahambal ka nga,
siling man ni pastor. Di ba? Kisa mo na, no? Amo na, may mga grupo yan, kung istoryahon mo. Itawag ko na mo na, amon ministro, Di sila yakabalo. Kita ya dapat isa-isa takabaluta. Because nobody monopolizes reasoning. Kabalo ko may mga ara sa inyo gani nga mas bright pa kamo sa amon mag-reasoning. Di ba? Rason gani nga mo kay mama nyo. Di ba? Oh. Pagpuli ya. Okay? Unang simana, pagpuli ya. Ang iya nga test paper, mga stars. Boss, siling ni mama ya, bahog nami ta. Nami to kay stars. Pagsunod ya nga pagpuli. Sunod si mana. Siling niya, to. Zero man ito. Ano ning marka mo ni? Nyabalaan mo na, nawad-an si ma'am sang stars. Moon naman. Kung sa katuntuhan nga ang apirti kang mo magraso, no? Pero nga sa Ginoo nga ang kabundol. Lantawa si Pablo, bag-o pa lang ni siya naluwas, ha? Wala pa ni siya matuigan. Bag-o lang siya naluwas, pero grabe na siya. See? He's trying to be, na-steered up ang iya reasoning. Kumbaga, hindi siya yaga nga ngalang bala. Iban sa inyo, kisagawali ko sila nyo lang to. Mangkuton nga mo pagpuli nyo ni nanay nyo. Ti anong wali ni pastor? Ti anong irason nyo? Anong i-share nyo? Ha? Mon? Basing natandaan yung mon? Kita mo sa camp to? Wali camp? Grabe nga waswas mensahe, grabe veterano nga naan ng manugwali. Galakat ang bata pagkatapos sang wali, manugpanyagan na. Sila niya to, imo, mo, ko. Pila kabilog ang nagwali, ang na-retain sa iya ang joke nga mo, ko. Nag-contest balan, Hapon, Amerikano, kag Pinoy. Okay? Malumpat, papuaw-puaw, pagkatapos pagbutwa, isinggit niyang energy drink. Lumpat ang Hapon, grabe. 30 minutos, pagbutwa, sila niya, M-I-L-O, Milo! Lumpat ang Amerikano. 45 minutes, butwa sa N-I-D-O, Nido! Lumpat ang Pinoy, isa ka oras, way pakabutwa. Dugay-dugay, butwa sa, may mga gamura sanggal de, may mga pilas de, diba? Singgit sa, M-O-M-O-K-O, mo, ko! Kung bala karon, amo na karon ang inyong maanuhana? Wala ma-stir up ang inyong reasoning. Ha? Ga-joke ta, para kabugtaw lang kamo. Kagong ka isa, to back up sang aton nga punto. Alright? Pero hindi yan nga joke lang yung inyo nga nadumduman. Nga kakatulog bala ka mo, gangisip pa ka mo, M-O-M-O-K-O, mo, ko. So mahulog ka sa imo bahigdaan, kag pagwa mo bas ka.
Reasoning was steered. Dapat mag-alam ta. Kabalutas ang rason. Amen? Hindi na pwede nga, ambot mangkuta to si pastor. Dapat kabalo ka. Di ba hambal sa Ginoo kay Peter, but be thou, be thou ready to give an answer to them that asketh the hope that is in you. Sanctify thyself. No? Handa. Maging handa ka. Reasoning steered. Okay? A life which is powered by the Holy Ghost. Okay? Ang punto dire, let us not live nga kitang pinagusto lang. Kabuhi ta ngang nagakontrol ang balaan nga espiritu. Okay? Kaya kung hindi balaan nga espiritu, ang prinsipyo sang kalibutan ng maabsorb ta, lantawa, dangatan sang kabuhi ta, wala gid. Igo ka makarealize, igo mo gamiton ang panghuna-huna mo, nang igo ka maglikaw, igo ka na. You see? Igo ka magbantay, igo ka na. Nag-igo mo ma-realize, biktima ka na. You see? That's why as early as possible, okay, dapat ka-intindi ta. No? I-pray ta, Lord, ikaw mag-control sa kabuhi ko. Balaan niya espiritu, palihog, feel me. Pun ko, kontrola ako. Ikaw matuman. Hindi malipay ang Diyos, kay hindi mayong dangatan sang kabuhi, nga kita lang nga pinagusto. Gusto tayo magsugal, sugal ta. Gusto tayo mamuyayaw, muyayaw ta. Hello? Gusto tayo manapungol, manapungol ta. You see? Tikita mo tong bata tong aginyoso, nag-abot sa iyang punto yang nga maniro siya. Naniro siya. Karong kay nakita niya, nga hindi mayong ginhimo niya, tiniro yung mga kaugalingon niya. You see? Ning-late lang pala sa Sambuanga. Kita mo? Why? Because lain nga prinsipyong kakontrol sa iya. Hindi balaan nga espiritu. Kaya kung balaan nga espiritu, ang tindugan ta kag himuon ta, igakabuhi ta, kung anong matarong. Kung anong tama. Mga bisita namon, kung may ara sa mga bisita namon, hindi ka paluwas. Okay? Katulad kay Pablo, kilalaha ang Diyos. Who art thou, Lord? Ang sabat, sila ni Jesus Christ, I am Jesus, whom thou persecutest. Hello? Pagkakilala mo sa iya, hinulsuli ang imo pagka makasasala, bato na siya nga may pagtuo sa imo tagipusoon. Kay luwason niya ka. Ano ka man katunto, ano ka man kalain, hindi ta maglabaw kay Pablo. Grabe ni si Pablo katunto. Amo ganing aging tawag yung kaugalingon niya, chief among sinners. Hari-hari sang mga makasasala. Pero sang nakilala niya ang Diyos, nagpaubo sa sang iya kaugalingon, binaton niya kagintuuhan, naluwas siya, kagingamit siya. Hindi ka magambal nga ikaw ng pinakatunto. Hindi ikaw ang pinakatunto. No, pero bisan ang pinakatunto nga tao sa nagtalupangod sa Ginoo, ginluwas ang Ginoo. Binago kagingamit. So ikaw pa,
kaya ka sang Diyos luwason. Kung naluwas ka na, i-allow nga ang balaan nga espiritu mag-control sa imo. I-allow ang mga nag-guide sa imo nga properly gabayan ka. Loving Lord, Heavenly Father, salamat sa kayo mo, salamat sa katuto mo. Salamat, Ginoo Amay, nga mo pulong nawali. May mga bisita kami, may mga first time. Hatagi, Lord, kaalam ang mga soul winners namon sa pag-share sa ila sa imo mga pulong. Na-present na sa ila ang simple plan of salvation. Response na lang nila, Lord, ang kinahanglanon. Pag ako nga sila makasasala, pag hinulsol, kag bukas ang ila tagipuson sa pagbaton sa imo bilang ila Dios manluluwas, nga may pagtuo, nga ikaw kag ikaw lang makanala. Sige lang kalag dira sa langit, yung hinhimo mo sa cross sa Kalbaryo, amotong kabayaran sa ngamong kasalanan, kag ang bayad sining impyerno. Luwas sa Lord, mga bisita namon, kag sa mga luwas na, mga nakabato na sa imo, lead them at the altar right now. Liwat sa pagpasalamat sa imo, kag sa paghalad sa ngamon mga kabuhi sa imo, kag sa pagpangamuyo nga ikaw mag-control sa ngamon kabuhi. Seriously, silently, come to the altar. Palihog kung diri sa altar, wala sang may magkuhitay, wala may mag-istoryahanay, sa Diyos ka istorya. Sagrado ni nga duog ang altar. Be serious in talking with God. Kasarang ka pa magluhod, kasarang ka pa magkari, you come. Sa mga may edad naton, nga sakit na kayong mga tuhod, budlay na kayong magluhod, you just sit down but allow your hearts to bow down before the Lord. Let us be serious, mga kauturan. Kinanglanon sa Diyos ang mga tumuluo ng mapainubuson. Kinanglanon sa Diyos ang mga tumuluo nga nagahalad sa ilang mga kabuhi. Nagsurrender sa ilang mga kabuhi. Takos lang isurrender namon ni Lord, kaya hindi kami nga panag-iya sinisiling nimo sa Corinthians. We are not our own, we are bought with a price. We are your temple, you are the one who owns us. We are your possessions. So why kami kinamatarong sa amon kaugalingon? Ang tama nga himuon namon, Lord, ihatag ni nga kabuhi sa imo. Tumulo o seryosohon ta. Seryosohang pag-istorya sa Dios. Huwag may matabo sa kabuhi ta kung maglinangulang-ulang ta. Huwag may matabo sa kabuhi ta kung wala ta sang kaseryosohan. Mga tao nga may pagkaseryoso sa tubangan sa Dios sa muling mga tumuluo, yung mag-abot sa punto, yung mga lagad sa may pagkaseryoso man sa Diyos, mapusla ng ilang kabuhi. O pasalamat ta. Sa una, way ta nakilalang matuod niya Diyos. Way ta kabalos ang kaluwasan. Pero right now, pasalamat ta nga may mga tao, may mga tumuluo, may mga pastor nga nagawali, kag nagatudlo, naga-challenge sa mga membro, nga i-share ang ebanghelyo. Siya ng tao kapalagyo, ang tao kisa ga-persecute. Pero salamat mga tumuluo, nagapadayon. Kag isa kita sa nakabaton. And right now, the baton is our hands. Is in our hands. This is our time. This is our moment. Kita naman mag-share. Padayon. Kag kung na sense mo, ginatawag ka sang Diyos sa full-time service, ginatawag ka sang Diyos nga mag-Bible school, hindi na pagpadugaya. Ihalad ng kabuhi mo sa Ginoo. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few.
We are praying for more laborers into His harvest. Damo na seaman, damo na physician, damo na, maestra, hundreds of thousands of them, wala trabaho, nakapasar pero wala kaobra. Yet sa buluhaton sang Ginoo, there is always vacancy. The Lord still needs more laborers into His harvest. We need more preachers. We need more full-time workers. We need more leaders. We need more drivers. We need more musicians. We need more missionaries. Can you say like Isaiah, "Here am I, Lord, send me. I am willing." O loving Lord, Heavenly Father, thank you tonight for the simple message. Salamat sa imong mga kanakan, salamat labaw tanan sa imong pulong nga mong perfecto nga gabay namon Ginoo. Nga nagpabalo sa amon, nagpahangop sa amon sa mga kagustuhan nimo para sa kabuhi sang tao. Salamat isa kami sa naging recipient, beneficiaries Ginoo Lord God, sang pagtuo. Nga nagdulong sa amon sa kaluwasan, kag sa kabuhi nga binago. Kabuhi nga may paglaom. So thank you so much tonight. Sa mga bisita, luwasa sila, tayo kalam mga soul winners namon. Salamat Lord sa mga kauturan nga nakatuon palanggaon ikaw. Hindi lang sa baba, kundi sa buhat Ginoo paagi o Dios sa pagtinguha. Nga masimba ikaw, maalagad ikaw to the best of what we can. Lord, it is my prayer, buligan mo mga membros ining simbahan, nga magiging example sa mga bago. Buliging mga bago nga mag-grow sila. Magsunod sa tubig sa tugmaw, kag magpangalagad Ginoo sa imo. Buliging tag sa kapamilya, mga tatay, mga nanay, amon mga young people. Buligi Lord God ang mga trabaho, mga negosyo, mga palangitanan, mga transactions. Gamitan ni hatag temporal Ginoo nga pagkinanglanon, masuplayan pagkinanglanon sa among pamilya. Labaw tanan sa imong buluhaton. Mga wala trabaho at agi Lord trabaho. Pray ko sa mga masakiton, lambuton mo, ayuhon mo, suplayan pagkinanglanon, i-comfort mo Ginoo. Tagi kami kaalam sa adlaw-adlaw naman yung pagkabuhi. Kag Lord, tagi kami damo pa nga mga kalag nga magkalaluwas. Sagbuligi kami nga maging masaligan sa pag-atipan sa ila. Buligi Lord ang amon mga leaders, mga preachers, drivers. Buligi o Dios ining a ministry. We are looking forward for a greater ministry ahead. Building projects namon ang provision mo. Kang padayon mo nga pagpakamayo sa mga anak nimo nga nagasakripisyo lovingly para Lord God ang imong ministry mabuligan nga mag-grow. Salamat Ginoo Dios, tipiging pagpalauli, safety ng mga salakyan, o Ginoo is idul-o nga safe and sound. Agdala-dala Ginoo Lord God ang mga pagpakamayo nagikan sa iyong mga pulong. Thank you so much. Ano man Ginoo ang ina-pray right now sa iyong mga anak, Lord, pamati kag hatagi positibo nga sabat. Liho Ginoo. Thank you Lord sa tanan-tanan. Balik sa imong pagdayo pasalamat sa ngalan ni Jesus Christ nga mon Dios ag personal nga manluluwas, and all the people of God says amen, amen, amen. So once again, mayong gabi sa tanan. God bless everyone, and to God be the glory.